May kakaibang katahimikan ang gabi. Isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Hindi tulad ng karaniwang gabing payapa sa baryo malalim. Masyadong tahimik. Kahit ang makulili na dati walang tigil sa pag-awit ay tila nagtago, pinigil ang kanilang mahayninga. Mula sa guba ng anino, ang madilim na kagubatang yumayakap sa kanilang baryo. Isang tuno ang pumunit sa katahimikan. Isang halinghing. Hindi ito tuno ng ordinaryong kabayo. May talim ito. Isang ungol na puno ng sakit at galit na tila nakmula sa lalamunan ng isang nilalang na matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. Sinundan ito ng isang sigaw. Sigaw ng tao. Matinis, puno ngang purong sinda at biglang naputol. Salok ng kanilang mali na bahay na. Yari sa kawayan at sawali, napahinto si Lito sa pahabing ang duyan para sa kanilang magiging anak. Nanayo ang kanyang nga balahibo sa bato. Narinig mo ba yun, mahal? Tanong ni Delia, ang kanyang asawa. Nakahiga ito sa kanilang papa, habang marahang hinihimas ang malaki na niyang tiyan. Ang ilaw mula sa gasero sa kanilang tabi ay nabigay malambot na anino sa kanyang mukha, isang mukhang puno ng paalala. Tumango si Lito. Hindi maalis ang tingin sa bintanang nakaharap sa gubat. Oh, parang galing sa may bunga ng gubat ng anino. Sinubukan niyang maging kalmado para sa kanyang asawa, pero ang sarili niyang puso ay kumakarera sa loop ng kanyang dibdib. Kilala niya ang matunong ang gubat. Buong buhay niya doon siya kumukuhang kahoy para sa kanyang manggawa. Kilala niya ang huning ng bawat ibon, ang kaluskos ng bawat hayop. Pero ang narinig niya ngayon, iba. Sino naman kaya ang pupunta sa gubat ng ganitong oras? Bulong ni Delia, mas para sa sarili kaysa kay Lito. Hindi sumagot si Lito. Bumalik siya sa paghahabi, pero ang kanyang kamay ay nangingini na. Ang bawa hibla nga yanto na kanyang isinisingit ay tila sumisigaw ngang babala. Ang gabi ay napatuloy sa nakabibinging katahimikan. Ang tuno na iyon ay hindi na naulit, na mas lalong nakadada sa kaba sa kanilang mga dibdib. Tila isang panaginip. Isang masamang panaginip. Matulog ka na, Delia. Baka kung ano lang yon, mga lasing lang siguro na nabibiruan. Paksisinungaling ni Lito habang inaayos ang kumot ng asawa. Ngumiti si Delia, isang pilit na ngiti. Sana nga, maingat ka palagi, Lito, para sa aming anak mo. Hinalikan ni Lito ang noo ni Delia, pagkatapos ay ang kanyang tiyan. Palagi, mahal, palagi. Nang makatulo na si Delia, dahan-dahang lumapit si Lito sa bintana. Tinitigan niya ang gubat ng anino, isang padan ng kadiliman na tila humihinga, nakmamasit. Pakiramdam niya may nakatiti pabalik sa kanya mula roon. Isang pakiramdam na pamilya, isang pakiramdam na buong buhay niyang sinusubukang kalimutan. Ilang oras pa ang lumipas. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahimbing na pahinga ni Delia at ang paminsan-minsang lagiti ng sahi na kawayan. Pinilit ni Lito na ipikit ang kanyang mata, ngunit ang imahe ng madilim na gubat ay nakatata sa kanyang isipan. Kalabog, isang malakas na kalabo sa kanilang pintuan ang gumising sa kanyang pagod na diwa. Napabalikwas siya. Maging si Delia ay nagising na pahawa sa kanyang dibdib. Sino yan? Sigaw ni Lito, ang boses ay garalgal dahil sa kaba. Walang sumagot, tanging isang mahinang paungol ang kanilang narinig, parang isang hayop na nasasaktan. Dahan-dahan siyang kumuhangang, ita na nakasabit sa dingding. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay mabigat. Sumanya siya kay Delia na manatili sa higaan. Muli, isang kalabo ang yumanik sa pinto, pero mas mahina na ito ngayon na tila kalmot. Sino ang naririto sa gitna ng gabi? Walang sinuman sa baryo ang basta-basta lalapit sa kanilang bahay. Simula nang kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ng kanyang lolo, iniwasan na silang lahat. Sino ka? Ulit ni Lito, mas malakas ngayong. Isang boses ang sumagot. Mahina, basak, at punong pahihirap. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Epo, nanigas si Lito. Ang kitakayalos mabitawang niya. Kilala niya ang boses na iyon.
Lolo? Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan, nakasalampa sa lupa, ay isang matandang lalaki. Ang kanyang damit ay gutay-gutay at punong puti. Ang kanyang katawan ay payat na payat butok balat. Ang kanyang nga mata ay halos nakasara na sa pagod. Pero sama matang iyon, nakita ni Lito ang isang pamilya na kislam tapang at takot. Si Lolo Basyong. Ang albularyo, ang babaylan, ang lolo niyang kinamumuhian at kinatatakutan ng buong baryo. Ang lolo niyang ipinatapon ang sarili sa gubat ng anino maraming taon na ang nakalipas. Lolo Basyong! Sigaw ni Delia mula sa likuran, punong pag-alala. Tulungan mo ako, Apo, hirap na sabing matanda. Itinaas nito ang isang nanginginig na kamay. Agad na lumuhod si Lito at inalalayan ang kanyang lolo. Ang amoyng matanda ay pinahalong lupa, dahon, at isang bagay na metaliko amoyng dugo. May magalos ito sa braso at mukha. Anong nangyari sa inyo, Lolo? Tanong ni Lito, pero pinuto ng matanda ang kanyang sasabihin. Wala ng oras. Ungo ni Lolo Basyong. Sa kabilang kanyang kahinaan, may bigla ang lakas na bumuho sa kanyang katawan. Hinawakan niya na mahigpit ang kanang braso ni Lito. Ang hawak niya ay hindi hawak ng isang naghihingalong matanda. Ito'y parang isang posas na bakal. Lolo, nasasaktan ako? Daing ni Lito, sinusubukang kumawala, pero mas lalong humigpit ang kapit ng matanda. Patawad, Apo, bulong ni Lolo Basyong. Ang kanyang nga mata, na kaninay, halos pikit na, ay biglang dumilat. At sa isang saglit, nakita ni Lito na hindi na ito kulay kapa. Ang mga mata niya ay nagliliwanag na parang mga baga. Ang mana, kailangan mong tanggapin, ang utang. Isang nakapapasong sakit ang biglang gumapang sa braso ni Lito na tila hinahawakan ng nakbabagang uling. Napasigaw siya sa hapdi. Tiningnan niya ang kanyang braso at sa kanyang purong sinda, nakita niyang may lumalabas na mga itim na linya. Sa kanyang balat, sa mismong lugar kung saan nakahawa ang kanyang lolo, ang linya ay kumikislot. Bumubuong ang masinaunang simbolo na hindi niya maintindihan. Nagliliwanag ito na may mapusaw at nakakakilabot na ilaw. Lito, sigaw ni Delia, na ngayon ay nakatayo na, nangingini sa takot habang nakikita ang nangyayari. Naramdaman ni Lito na may kung anong dumadaloy mula sa kanyang lolo papasok sa kanya isang bagay na malami matanda ay punong bigat. Parang bigat ng daan-daang taon. Na matapos mabuo ang simbolo, biglang bumitaw ang kapit ni Lolo Basyong. Ang naliliwanag na marka ay dahan-dahang nawalang kislap at naiwan ng isang maitim na tattoo sa braso ni Lito. Isang tata na mukhang peklat na sinunok sa balat. Nawala nga ang lahat ng lakas. Bumasa ang ulo ni Lolo Basyong sa balikat ni Lito. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis na. Bayaran ang utang. Iyon ang kanyang huling nga salita. Isang huling mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig. At ang bigat ng kanyang katawan ay tuluyang lumundo kay Lito. Natahimik ang lahat. Lolo, bulong ni Lito. Inangat niya ang ulo ng matanda. Ang mata ni Lolo Basyong ay nanatiling bukas na ketitik. Hindi sa kanya kundi sa kawalan, sa direksyon ng madilim na gubat ng anino. Wala ng buhay, wala ng liwanag. Nabitawan ni Lito ang kanyang lolo. Napasandal siya sa dingding nangingini habang tinititigan ang kanyang braso. Ang balat niya ay namamaga at mapula sa paligid ng itim na marka. Ang marka ay tila may sariling pulso, isang mahinang pinti na kasabay ng tibok ng kanyang takot na puso. Patay na siya, sabi ni Delia. Ang boses ay basa sa paiyak at takot. Lito, ang braso mo, anong ginawa niya sa iyo? Hindi makasagot si Lito. Tinitigan niya ang bagong marka sa kanyang balat at naramdaman niya ito isang presensyang banyaga, isang sinauna at mabigat na kapangyarihan na ngayon ay nananahan sa kanyang dugo. At sa sandaling iyon, mula sa labas, ang halinging kabayo ay muling pumunit sa katahimikan ng gabi. Pero ngayon, mas malapit na. Isang tuno na hindi na natatanong. Isang tuno na tila naniningil. Kinabukasan, ang balita tungkol
Sa pagkamatay ni Lolo Basyong, sa mismong pintuan ng bahay ni Lito ay kumalat sa baryo malalim na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong kugon. Ang libing ay simple lang, masyadong simple. Maliban kay Lito at sa buntis niyang asawa, ilan lang ang nakipaglibing. Mga matatandang halos hindi na makalakat na tila napilitan lang dumalo dahil sa utang na loob o sa takot sa kung ano ang sasabihin ng makaluluwa. Habang karga-karga nila ang simpleng kabaong na gaw mismo ni Lito, ramdam niya ang bawat tingin na parang makarayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang bawat bulong ay parang dagundong ng kulo sa kanyang pandini. Nasa kanya na ang sumpa. Nakita niyo ba ang marka sa kanyang braso? Sabi nila, iyon daw ang tanda ng demonyo. Kawawang Delia, dinamay pa ang bata sa tiyan. Pinilit ni Lito na huwa pansinin ang nga ito. Ang kanang braso niya, kung saan nakatata ang itim na marka, ay nakatago sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang barong. Ngunit kahit nakatago, ramdam niya ang kakaibang init nito, isang paalala ng huling sandali ng kanyang lolo. Si Delia, na nasa kanyang tabi, ay mahigpit ang hawa sa kanyang braso. Ang mukha ay nakayuko, sinusubukang itago ang maluhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa pagluluksa sa isang lolong hindi niya masyadong nakilala, kundi dahil sa sakit ngang salitang ibinabato sa kanila. Pagkatapos may libing ang kabaong sa isang maliit na sementeryo sa gilid ng baryo, na simula ng maalisan ang matao, na mamadali na tila ayaw madikitan ng anumang kamalasan na dala ng pamilya ni Lito. Naiwan sila ni Delia sa harap ng sariwang puntot. Huwag mo na lang silang pakinggan, mahal. Sabi ni Lito, ang boses ay pagod. Paano ko hindi papakinggan, Lito? Buong baryo, kinasusuklaman tayo dahil sa pamilya mo. Isang anino ang tumabon sa kanila. Napalingon si Lito. Nakatayo sa kanilang likuran si Kapitan Valerio, ang kapitan ng kanilang baryo. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may malapat na ngiti at mga matang tila laging may ibang tinitignan. Suot niya ang kanyang karaniwang puting polo na may tatak ng munisipyo. Lito, Delia, nakikiramay ako, sabing kapitan. Ang boses ay malumanay at puno ang peking simpatiya. Isang malaking kawalan si Mang Basyong. Kahit pa, alam mo na, may mga sarili siyang paniniwala. Tumango lang si Lito. Walang ganang makipag-usap. Alam niya kung paano maglaro ng salita si Kapitan Valerio. Patuloy ng kapitan na tila may mahalagang sasabihin. Alam niyo naman, ang buhay ay dapat magpatuloy. Sa katunayan, may dala akong magandang balita para sa buong baryo. Itinuon niya ang kanyang tingin sa lahat ng natitirang tao sa sementeryo na ngayon ay nakikini na sa kanya. Ang taga Maynila, ang Evergreen Resorts, ay darating bukas para simulan ang kanilang survey sa gubat ng anino. Masayang anunsyo ng kapitan. Nakaroon ng bulungan sa matao. Nangangahulugan itong trabaho para sa ating lahat, pero isang mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Hindi na natin kailangang matakot sa gubat na iyan. Gagawin natin itong paraiso. Avarmaro, may ilang pumalakpak. Ang kanilang mukha ay nagliwana sa paasa. Ngunit may ilan ding matatanda, tulad ni Mang Kiko, isang matandang magtotroso na umiling-iling. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Kapitan, sabi ni Mang Kiko, hindi ba delikado iyan? Ang gubat ng anino, may mabagay diyan na hindi dapat ginagalaw. May makasunduan. Ngumiti lang si Kapitan Valerio. Mang Kiko, matanda na po tayo para sa makwentong kutsero. Panahon na para sa progreso. Huwa na nating hayaan na nga pamahiing ng nakaraan ang magdikta sa ating kinabukasan. Bumaling muli ang kapitan kay Lito. Ikaw, Lito, bilang isang mahusay na karpintero, tiyak na may lugar ka sa proyekto. Isang bagong simula. Hindi ba? Para makalimutan na nga tao ang malumang kwento. Ang tingin ng kapitan ay sandaling bumabo sa kanang braso ni Lito na nakatago sa ilalim ng damit. Bago pa makasagot si Lito, umalis na ang kapitan. Kasama ang mataong masayang nausap tungkol sa mapangakong trabaho at pera. Naiwan muli sina Lito at Delia. Huwa kang maniniwala diyan, Lito, bulong ni Delia. May mali sa kanya. Tinitigan ni Lito ang punto ng kanyang lolo.
Pagkatapos ay ang madilim na linya ng mapuno ng guba ng anino sa dikalayuan. Kasunduan, progreso, lumang kuwento, ang masalita ay umuli sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nililinis ni Lito ang manaywang gamit ng kanyang lolo, natapwan niya ito, isang bao na gawa sa kahoy na kamagong, nakatago sa ilalim ng lumang papa na matanda. Mabigat ito at nakakandado, walang susi. Sinubukan niyang buksan ito, pero matibay ang pagkakagawa. Habang kinakalikot niya ang kandado, ang marka sa kanyang braso ay muling uminit. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang daliri. Isinantabi niya muna ang baul. Kailangan nilang magpahinga. Ngunit ang kapayapaan ay hindi para sa kanila ngayong gabi. Isang sigaw ang muling bumasak sa katahimikan ng baryo. Naktakbuhan ang matao, may dalang masulo at gasera. Sumunod si Lito, ang puso niya ay muling kumakabog. Sa may bunga ng gubat ng anino, sa mismong lugar kung saan narinig nila ang halinghing noong nakaraang gabi, natagpuan nila si Mang Kiko ang magtotrosong tumuto sa plano ni Kapitan Valerio. Nakaandusay siya sa lupa, nanginginig at namumutla. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa kawalan. Hindi siya nasugatan, pero tila ninakaw ang kanyang kaluluwa. Anong nangyari? Tanong ng isang tao. Inalalayan nila si Mang Kiko. Ang matanda ay hindi makapagsalita ng diretso. Tanging maputol-putol na salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Paulit-ulit na binubulong na parang isang silang plaka. Matang na apoy, isang anino, kasing taas ng puno ng niyog. At habang sinasabi niya ito, ang kanyang takot na mamata ay napako kay Lito. Sa kanya, ang takot ay isang sakit na mabilis kumalat. Pagkatapos nangyari kay Mang Kiko, ang baryo malalim ay nabalot ng isang kumot ng pangamba. Ang dating pala kaibigang ngiti nga kapitbahay ay napalitan ng nga tinging puno ng pagdududa at pagsisisi. Ay lahat ng mga tinging iyon ay nakatuto sa isang direksyon sa bahay nila Lito at Delia. Para kay Delia, ang bawat araw ay isang pagsubok. Nang pumunta siya sa palengke para bumili ng isda, ang tindera na dati laging nagbibigay sa kanya ng tawad ay biglang naging abala. Hindi siya pinansin na tila isa siyang hangin. Nang maglakad siya palayo, narinig niya ang bulong nito sa katabing pwesto. Huwag mong bentahan yan. Baka madamay pa tayo sa sumpa. Ang masalita ay parang mabatong ipinukol sa kanya. Niyakap niya ang kanyang tiyan na parabang poprotektahan niya ang kanyang anak mula sa kamandak ng kanilang nga dila. Ang pinakamasakit ay nang masalubong niya si Aling Sala, isa sa mga matatanda sa baryo na kilala sa pagiging relihiyosa. Hinawakan nito ang kanyang braso, ang mga mata ipuno nga awa na may halong takot. Delia, iha, sabi ni Aling Sala, ang boses ay mahina na parang isang babala. Maingat ka. Ang kasalanan ng ama ay dinadamay ang anak. Ang sumpa na dala ng asawa mo, baka mapunta sa dinadala mo. Para siyang sinampal. Binitawan niya ang kamay nga matanda at nagmamadaling umuwi. Ang luha ay naunahan sa pakpata. Ang biga sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Pagdating niya sa bahay, naroon si Lito. Nakaupo sa isang sulok, blanko ang tingin habang pinamamasdan ang bawon kanyang lolo. Lito, sabi niya, ang boses ay nanginini sa galit at sakit. Hindi ko na kaya. Pinanidirihan tayo ng lahat. Sinisisi nila tayo sa nangyari kay Mang Kiko. Sinisisi nila tayo sa lahat. Tumayo si Lito. Ang mukha ay punong pagod. Huwag mo silang intindihin, Delia. Mga mangmang sila. Nakataon lang ang lahat. Nagkataon? Tumaas ang boses ni Delia, hindi na napigilan ang sama ng loob. Nakataon lang ba na namatay si Lolo Basyong sa pintuan natin? Napakatapos nun ay may marka na sa braso mo? Na si Mang Kiko, ang taong tumuto sa pakputo ng puno, ay halos mamatay sa takot. Lito, buksan mo ang mata mo. May nangyayari. Ano ang gusto mong paniwalaan ko, Delia?
Sigaw pabalik ni Lito. Ang patitimpi niya ay tuluyan ng nawala. Natuto ang makwento-kwento na may tibalang sa gubat at ako ang isinumpa. Gusto ko makaroon tayo na normal na buhay. Isang tahimik na buhay para sa anak natin. Hindi ko matatanggap ang makabaliwan na to. Natahimik si Delia. Nakita niya ang takot sa nga mata ni Lito, isang takot na mas malalim pa sa takot niya. Takot na baka totoo nga ang lahat. Hindi na sila nausap pa ng gabing iyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw. Si Delia ay nahiga, nakatalikot sa asawa habang yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay gumalaw. Isang mali na sipa na tila nagsasabing, "Nandito ako, inay." Napaluha siya ng tahimik. Paano niya poprotektahan ang kanyang anak sa isang kalaban na hindi niya nakikita, sa isang sumpang kahit ang ama nito ay ayaw kilalanin? Hating gabi na nang magising si Delia, may narinig siyang kaluskos sa labas. Hindi ito kaluskos ng dahon na dalang hangin. Iba ito. Mabigat, may ritmo. Para itong ngayabak. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinisigurong hindi magigising si Lito na mahimbing na natutulog dahil sa pagod at sama ng loob. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang kawayan. Madilim ang paligid. Ang buwan ay natata pa ng makakapal na ulap, pero may nakita siya. Mas tamang sabihin, may naramdaman siyang presensya. Isang anino na mas maitim pa sa gabi na dahan-dahang umiikot sa kanilang bahay. Hindi niya maaninak ang anyo nito, pero alam niya, nararamdaman niya ang bigat ng tingin nito na nakatutok sa kanilang munting dampa. Napahawa siya sa kanyang bibig para pigilan ang paksiga. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang anino ay huminto sa tapat mismo ng bintana kung saan siya nakasilip. Pakiramdam niya ay direktang nakatingin ito sa kanya. Sa kanilang kanyang anak, ilang minuto siyang nanatiling ganun, hindi makagalaw, hindi makahinga. Pagkatapos, dahan-dahan, ang anino ay naglakad palayo, pabalik sa direksyon ng gubat ng anino at naglaho. Nangingini na bumalik si Delia sa higaan, hindi na siya nakatulog. Hinintay niya ang pagputok ng liwanag na parang iyon ang magliligtas sa kanyang buhay. Kinamagahan, nang sumikat na ang araw at nakaroon na siyang lakas ang loop, hinila niya si Lito palabas ang bahay. Tingnan mo, sabi niya, ang boses ay mahina at nanginginig pa rin. Nataka si Lito, pero sumunod siya. Sa lupa sa paligid ng kanilang bahay, malinaw na nakamar kasama masamasang lupa ang mabakas. Hindi ito bakas ng tao. Hindi rin ito bakas ng kalabaw o baka. Ang nga ito ay bakas ng hoof, ng kuko ng kabayo. Pero ang laki, napakalaki, mas malaki pa sa plato. Bumaon ang maito sa lupa na parang napakabigat ng nilalang na maari nito. Ang mas nakakakilabot pa ang bakas ay bumubuo ng isang perpektong bilo sa paligid ng kanilang bahay. At walang bakas na papunta o paalis. Para bang ang nilalang na iyon ay bumaba mula sa langit, umikot sa kanilang bahay at umakyat muli pa'y taas. Tinitigan ni Lito ang mga bakas. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang patanggi sa kanyang nga mata ay dahan-dahang napalitan ng hindi may paliwanag na takot. Tumingin siya kay Delia at sa wakas, naintindihan na niya, hindi na ito kuwentong kutsero. Hindi na ito pamahin. Anuman ang nasa gubat, kilala sila nito. At ngayon binabantayan sila nito. Hindi na nahintay pa ang Evergreen Resorts. Kinabukasan, ang payapang umaga ng Baryo Malalim ay binulabo ng dagundong ng makina. Dalawang malalaking bulldozer, kulay dilaw at mukhang halimaw na bakal, ang dahan-dahang gumapang papasok sa bungat ng gubat ng anino. Nakatayo si Lito sa labas ng kanyang bahay. Hawa ang isang tasa ng kapeng lumalami na. Pinanot niya ang nga ito na parang nanonood ng isang parating na parusa. Ang bawat ugong ng makina ay sumasabay sa mabigat na kabo ng kanyang dibdib. Pagkatapos, narinig niya ito ang nakakabinging tunog ng paputol ng bakal sa kahoy. Sinundan ng isang mahabang halinging, ang halinging ng 100 taong puno na bumabaksa sa lupa. Isang matalim na kirot ang biglang kumala sa kanang braso ni Lito.
sa mismong lugar ng kanyang marka. Napangiwi siya sa sakit. Nabitawan ang tasa na bumasa sa lupa. Lito, adyos ka lang? Tanong ni Delia na nagmamadaling lumabas sa bahay. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya ang gubat. Bawat puno na bumabaksak, nararamdaman niya isang kakaibang sakit, isang pakiramdam ng pakawala na tila parte ng kanyang katawan ng pinuputol. Ang sumpa ang mana, anuman ito nakakonekta siya sa gubat na iyon. Buong araw, ang tuno ng pakawasak ay umaling-aungaw sa buong baryo para itong isang kantang patay, isang paalala ng paglapastangang ginagawa sa isang sagradong lugar. Kinagabihan, isang kakaibang hangin ang nagsimulang umihip. Hindi ito ang karaniwang amihan na nakdudulot ng lamig. Iba ito, mabigat at mainit. May dala itong amoy ng nabubulok na dahon at ozone parang pagkatapos kumitlat. Habang sila ni Delia ay kumakain kanilang hapunan sa katahimikan, ang hangin ay nagsimulang maging isang malakas na alulong. Ang bubong nilang yero ay nagsimulang umingay. Ang madingding na sawali ay nagsimulang yumugyo. Ang lakas ang hangin, sabi ni Delia. Ang boses ay nanginginig. Ngunit nang sumilip si Lito sa labas, ang puno ng niyo sa makalapit bahay ay marahan lang na umugoy. Ang bahay nila ay tahimik. Ang malakas na hangin, tila sa kanilang bahay lang nakatuto. Biglang isang malakas na hagupit ng hangin ang yumani sa buong bahay, na tila isang dambuhalang kamay ang umuga dito. Ang ilang kanilang gasera ay namatay at sila'y binalot ng kadiliman. Lito, siga ni Delia, napahawak sa kanya. Niyakap ni Lito ang kanyang asawa, ginawa itong panangga sa anumang hindi nakikitang panganib. Sa labas, ang hangin ay sumisipol at umungal na parang isang nagagalit na hayop. Narinig nila ang tuno ng nababasa na kahoy, ng gabagay na tumatalsik, ang kanilang mali na gulayan sa likod, ang kanilang kulungan ng manok. Walang tigil ang paatake ng hangin. Bawat bagso ay mas malakas, mas puno ang galit. Pakiramdam ni Lito ay hindi ito tatagal. Naguguho ang kanilang bahay anumang oras. Ngunit kasing bilis ng pagsisimulan nito, bigla itong huminto. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis at takot na paghinga nilang dalawa. Nanatili silang makayakap sa dilim, naghihintay. Pero wala nang sumunod. Hindi na sila natulo ng gabing iyon. Hinintay nila ang pagsikat ng araw na may takot sa kung ano ang kanilang makikita. Nang sa wakas ay sumilay ang unang sina ng araw, lumabas si Lito. Ang kanyang puso ay lumubok sa kanyang nakita. Ang bahayng kanilang kapitbahay ay walang kahit anong sira. Tahimik, payapa. Pero ang paligid ng kanilang bahay, wasak. Ang kanilang gulayan na pinahirapan ni Delia ay tila pinaglaruan. Ang pananim na kamatis at talong ay binunot hanggang ugat at ikinalat. Ang kulungan ng mano ay winasa na parang isang kahon ng posporo. Ang ilang manok na natira ay nakahandusay. Ang mali ay bali. Ito ay hindi gawa ng isang ordinaryong bagyo. Ito ay isang mensahe, isang malinaw at brutal na mensahe. Habang sinusuri ni Lito ang pinsala, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa gitna nga sirang halaman, may isang kumpol ng itim na buhok. Lumuhot siya para tingnan ito. Hindi ito buhok ng tao. Mahaba ito, magaspang, at matigas na parang alambre, buhok ng kabayo, at may kakaiba itong amoy, ang pamilyar na amoy ng ozone at nasusunok na dahon. Hinawakan niya ito. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa buhok, isang naapoy na sakit ang muling gumapang sa kanyang kanang braso. Napasigaw siya at nabitawan ito. Ang itim na marka sa kanyang balat ay nagliliwanag sa ilalim ng kanyang manggas, naglalabas ng matinding init. Naintindihan na ni Lito, ito ay hindi na isang babala. Ito na ang unang salakay. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi ito ang magiging huli. Ang patanggi ay isang pada na gawa sa salamin. Matibay tingnan, ngunit sa isang malakas na paguga.
Ito'y nababasak at nagiging libu-libong piraso ng matatalim na katotohanan. Ang pader ni Lito ay gumuho na. Pagkatapos ng pananalasa sa kanilang bakuran, wala nang puwang para sa pagdududa. Ang takot na pilit niyang itinatago ay umapaw na at napalitan ito ng isang bagong damdamin, determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasama, kahit gaano pa ito kabalif. Pumasok siya sa bahay, ang matay na aniningas sa isang klaseng galit na ngayon lang naramdaman ni Delia. Hindi siya naksalita. Dumiretso siya sa sulok kung saan nakalagay ang baul ng kanyang lolo. "Lito, anong gagawin mo?" tanong ni Delia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hahanapin ko ang sagot." Sagot ni Lito, hindi lumilingon. Kinuha niya ang kanyang martilyo at pait. Hindi na siya nagabala pang kalikutin ang kandado. Sa isang malakas na hataw, sinira niya ito. Ang tunog na basa na metal ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na bahay. Binuksan niya ang takip ng baul. Isang amoy ang kumalat sa hangin, amoy ng lumang papel, ng gatuyong halaman at ng alikabo ng panahon. Salop, ang gamit ng kanyang lolo ay maingat na nakaayos. May mga maliliit na bungkos ng iba't ibang uri ng pinatuyong dahon na ugat. Bawat isa ay nakatali ng pulang sinulit. May mga anting-anting na gawa sa kahoy at buto, inukitan ng mga kakaibang simbolo. May isang maliit na sisitlan na puno langis na may kakaibang kulay. Magamit ng isang albularyo, magamit ng isang babaylan. Ngunit ang nasa ilalim ng lahat ng ito ang kumuhangang kanyang atensyon. Isang libro. Hindi ito ordinaryong libro. Ang takip nito ay gawa sa maitim na katat na mukhang balat ng hayop at walang kahit anong pamagat. Inangat niya ito. Mabigat. Kinuha niya ito at umupo sa sahig. Si Delia ay lumapit at umupo sa kanyang tabi. Ang mata ay nakatutok sa libro. Nangingini ang kamay ni Lito habang binubuklat niya ang unang pahina. Ang sulat ay luma na isinula sa kamay gamit ang itim na tinta na bahagyang kumupas na ito ang sulat kamay nga kanyang lolo Basong. Isang talaarawan ng tagapagpaamo, iyon ang nakasulat sa unang pahina. Nagsimula siyang mabasa. Sa simula, ang nakasulat ay tungkol sa mga halaman at mga orasyon. Ngunit habang lumalalim siya sa pagbabasa, ang kwento ay nag-iba. Binasa niya ang tungkol sa gubat ng anino na hindi raw ito isang ordinaryong kagubatan. Ito ay isang kaharian. Isang kaharian na pinamumunuan ng isang sinaunang nilalang, isang tagabantay na mas matanda pa sa mismong baryo nila. Hindi siya masama, sulat ng kanyang lolo, ngunit siya ay marahas kapag ginalit. Siya ang espiritu ng gubat, ang Panginoon ng mapuno at hayop. Tinatawag namin siyang matang apoy. Napahinto si Lito. Matang apoy, mamatang nag-aapoy. Iyon ang ibinubulong ni Mang Kiko. Napatuloy siya sa pagbabasa. Ikinuwento ng talaarawan kung paano, daan-daang taon na ang nakalipas, isang malaking salot ang kumitil sa halos lahat ng mga naunang nanirahan sa baryo. Sa kanilang desperasyon, ang pinuno ng kanilang angkan ang kauna-unahang ninuno ni Lito ay pumasok sa gubat ng anino at gumawa ng isang kasunduan. Ang sumpaan ng dugo, basa ni Lito ng malakas. Ang kasunduan ay simple. Poprotektahan ni Matang Apoy ang baryo mula sa mga sakit, bagyo at mababangis na hayop. Bilang kapalit, ang mga taga-baryo ay igagalang ang kanyang kaharian. Hindi sila puputol ng puno ng walang pahintulot. Hindi sila mangangaso ng higit sa kanilang kailangan. At ang pinakamahalaga sa lahat, bawat henerasyon, isang miyembro ng aming pamilya ang itatalaga bilang tagapagpaamo, ang tagapamayapa. Ang tulay sa pagitan ng mundo nga tao at ng mundo nga espiritu. Siya ang magpapanatiling balansa. Siya ang magpapakalma sa galit ng tagabantay. At bilang tanda ng kasunduang ito, ang bawat tagapagpaamo ay magtataglay ng marka. Hinawakan ni Lito ang kanyang braso, ang marka. Napatingin siya kay Delia, ang kanyang mamatain ng lalaki sa pakamangha at takot. Delia, totoo ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito, Lito? Tanong ni Delia.
Ang boses ay halos pabulong na lang. Bago pa siya makasagot, ang marka sa kanyang braso ay muling uminit at isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, hindi isang alaala, kundi isang pangitain. Nakita niya ang isang dambuhalang nilalang, kalahating tao, kalahating kabayo na nakatayo sa ibabaw ng isang bulldozer. Ang mata nito ay nagliliyap na parang dalawang nakbabagang impyerno. At narinig niya ang isang boses sa kanyang isipan, isang boses na parang dagunong lupa. Pinagtaksilan. Napapikit si Lito. Napahawa sa kanyang ulo. Lito, ako ang susunod. Bulong ni Lito habang unti-anting naunawaan ang bigat ng kanyang mana. Ako ang tagapapaamo. Asa paamin niyang iyon, tila may nabusang pinto sa kanyang isipan. Ang bulong ng gubat na dati, ingay lang ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi lang takot. Ito ay isang responsibilidad. Isang responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Para kay Delia, ang bawat araw ay parang paglalakat sa napakanipis na yelo. Ang pag-iwas ng nga kapitbahay ay naging lantarang pagkamuhi. Wala nang bumabati sa kanya. Kung mayroon mang maksalita, ito'y para lamang magparinig ngang masasakit na salita. Isang hapon, habang siya ay naglalabas sa ilok, isang grupo nga kababayhan ang dumating. Naktawanan sila nang makita siya at sinadya nilang itapon ang kanilang nga putikang damit sa bahagi ngang ilok kung saan siya nakbabanlaw. Oops, pasensya na, sabi nga isa na may mapanuyang ngiti. Mahirap kasing makita ang malinis kung may kasama kang marumi. Hindi na lang sila pinansin ni Delia. Tinapos niya ang kanyang ginagawa at na mamadaling umuwi. Yakap-yakap ang plangga ng punong basang damit. Ang situation ay lalong lumala nang mapatawa ng isang pulong sa plaza si Kapitan Valerio. Mga kababayan, sigaw ang kapitan, nakatayo sa isang maliit na tablado. Naintindihan ko ang inyong takot. Ang nangyari kay Mang Kiko, ang pagkasira nga magpananim, ang malakas na hangin, lahat tayo ay apektado. Ang mata ay nagbulungan. Sumasangayon. May mga nagsasabi na ito raw ay gawang taga Evergreen. Papatuloy ng kapitan. Pero nakausap ko sila. Sila rin ay biktima. Ang kanilang mga mamahaling makina ay nasira. Hindi ito gawang tao. Ito ay gawang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nagising. Ang tingin ng kapitan ay dahan-dahang lumibo sa matao hanggang sa huminto ito sa direksyon ng bahay nila Lito na nakikita mula sa plaza. Alam nating lahat ang makuwento tungkol sa pamilya Basyong. Sabi niya, ibinaba ang kanyang boses na parang nagbabahagi ng isang sikreto. Ang kanilang kaunayan sa gubat ng anino, ang kanilang makakaibang ritual, matagal na nating isinantabi ang maiyon. Pero ngayon na bumali ang huling Basyong at namatay sa hindi may paliwanag na paraan, tila nagising din ang kanilang sumpa. Isang babae ang sumigaw, "Si Lito! May marka siya sa braso, ang markang demonyo." Tama, sigaw isa pa. Simula nang mamatay ang matanda, nagsimula na ang kamalasan. Nakita ni Kapitan Valerio ang epekto nga niya masalita. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang tao. Hindi ko sinasabing kasalanan ni Lito. Marahil, siya mismo ay biktima. Ngunit ang masamang impluensya ng kanilang pamilya narito. At ito ang napagalit sa kung anuman ang nasugubat. Kailangan nating ipakita na tayo ay hindi kasama sa kanilang sumpa. Kailangan nating itakwil ang dilim. Si Delia, na nakikini mula sa bintana ng kanilang bahay, ay napahawa sa kanyang dibdib. Ang ginagawa ng kapitan ay malinaw. Itinuturo niya ang sisi sa kanila para pagtakpan ang sarili niyang kasunduan sa Evergreen. Inihahagis niya si Lito sa malobo para iligtas ang kanyang sarili. Sinubukan niyang lumabas para ipagtanggol ang kanyang asawa, pero pinigilan siya ni Lito. "Huwag, Delia, wala tayong mapapala," sabi ni Lito. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mata ay naapoy sa galit. "Pero hinahayaan mo lang silang siraan ka.
May mas mahalaga tayong problema kaysa sa kanilang salita. Sabi ni Lito, ang tingin ay nakatuon sa tala-arawan ng kanyang lolo na nakabukas sa mesa. Sa labas, ang sigaw ay lalong lumakas. Ang takot ng matao na sinusulan ng masalitang kapitan ay naging galit. Paalisin ang maisinumpa. Itakwil si Lito. Maya-maya, isang grupo nga kalalakihan, dala-dala ang sulo at ita, ang nasimulang maglakat patungo sa kanilang bahay. Ang kanilang mukha ay baluktot sa galit. Ang kanilang mata ay sumasalamin sa apoy ng kanilang sulo. Sila na ang naging halimaw. Pinamumunuan sila ng pamangkin mismo ni Kapitan Valerio. Ang kapitan ay nanatili sa plaza, nahuhugas kamay, habang pinapakawalan ang kanyang aso. Lito, anong gagawin natin? Nangingini na tanong ni Delia habang naririnig ang papalapit na yabang galit ng mga tao. Hinawakan ni Lito ang kamay ng kanyang asawa. Magtiwala ka sa akin. Ang nga tao ay nasa labas ng kanilang bakod. Ang kanilang sigaw ay malinaw na ngayon. Lumabas ka, Lito. Harapin mo kami. Bayaran mo ang kasalanan ng pamilya mo. Bumato ang isa sa kanila, tumama sa kanilang dingding na sawali. Sumunod ang isa pa at isa pa. Habang ang bato sigaw ay bumabayo sa labas ng kanilang bahay, sa loop, ang mundo ni Lito ay umikot sa paligid ng mga lumang salita sa tala-arawan ng kanyang lolo. Kailangan may paraan, bulong niya sa sarili. Ang kanyang makdaliri ay mabilis na naglilipat ng mapahina. Ang papel ay marupo at halos maduro sa kanyang pagmamadali. Kailangan may paraan para itigil ito. Nakahawa si Delia sa kanyang braso. Ang katawan ay nangingini sa takot. Lito, aayat na sila sa bakod. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paghahanap. Natakwan niya ang isang kabanata na may pamagat na ang pagpapanibago ng sumpaan. Kapa ang kasunduan ay nagsimulang maging marupo, basa niya. Kapa ang mataw ay nagsimulang makalimot, ang tagapagpaamo ay kailangang pumasok sa pusong gubat sa gabi ng kabilugan ng buwan. Magalay siyang maregalo tabako na pinasikapan, tuba na mula sa pinakamatamis na niyog at isang panatang katapatan. Ito ay sapat na upang paalalahanan ang tagabantay sa aming sumpaan. Isang sina ng paasa ang sumilay sa puso ni Lito. Isang ritual, isang simpleng ritual, kaya niyang gawin ito. Kalabog, isang malaking bato ang tumama at bumasa sa kanilang bintana. Napasigaw si Delia at napayakap kay Lito. Kailangan ko lang ng tabako at tuba. Sabi ni Lito, mas para sa sarili kaysa kay Delia, kaya kong ayusin to. Pero habang binabasa niya ulit ang salita, may napansin siyang kakaiba. Sa dulo ng pahina, ang sulat-kamay ng kanyang lolo ay tila naging mas magulo at mabilis. At sa gilid may isang maliit na marka ng krus na gawa sa tinta. Isang tanda. Kinakabahan, muli niyang sinuri ang libro. Napansin niya na ang takip sa likod ng libro ay tila mas makapal kaysa sa takip sa harap. May laman ito. Gamit ang dulo ng kanyang ita, maingat niyang tinanggal ang manipis na karton na nakadikit sa loop ng takip. Sa ilalim nito, may isang pahinang nakatupi na halatang sinadyang itago. Ang papel ay mas luma at mas marupo kaysa sa iba. Ang sulat kamay dito ay nangingini, puno ng desperasyon at takot. Ito ang orihinal na kasulatan. Ang totoong halaga ang tipan. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kapa ang kasunduan ay hindi lamang marupo, kundi tuluyang binasag. Kapa ang pagtataksil ng tao ay dumungis. Sa lupang gubaan na padana ang dugo nga puno. Ang simpleng alay ay hindi na sapat. Ang galit ng tagabantay ay magiging apoy na tutupo sa lahat. Ang balansa ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng isang sakripisyo. Huminto si Lito. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Doug. Ang malalakas na kalampa sa kanilang pinto ay nagsimula na sinusubukan na nilang sirain ito. Nagpatuloy si Lito sa pagbabasa. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa bawat salita. Isang sakripisyo na kumakatawan sa pag-asa at kawalang malay. Isang alay na mapapatunay na ang lahi nga
Tagapagpaamo ay karapat-dapat pa ring pagkatiwalaan. Kapa ang sumpaan ay tuluyang nasira. Napahinto siya. Ang masusunod na salita ay halos hindi niya kayang basahin. Ang pagpapanibago ay mangangailangan ng dugo, hindi anumang dugo. Kailangan nitong makmula sa pinaadalisay na pinakmulan. Ang mata ni Lito ay napako sa huling pangungusap. Ang letra ay tila sumasayaw sa harap niya, naging halimaw na bumubulong ang isang kahindi-hindi na katotohanan. Isang pata ng dugo mula sa sakong ng salinlahi ang bagong henerasyon. Ang sanggol na isisilang sa lahi ng tagapagpaamo ay kailangang ialay sa pusong gubat. Binitawan ni Lito ang papela na paresyang napaso. Umikot ang kanyang paningin. Ang masigaw sa labas, ang kalampak sa pinto, ang nangingini na paginga ni Delia, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintik ng kanyang puso at ang masalitang umulit-ulit sa kanyang isipan. Isang pata ng dugo mula sa sakong salinlahi. Ang sanggol, ang kanyang anak. Ang kanilang hindi pa naisisilang na anak. Napatingin siya kay Delia na ngayon ay nakahawa sa kanyang tiyan. Ang mukha ni Delia ay punong takot dahil sa matao sa labas, walang kamalay-malay sa mas malaking panganib na kanilang hinaharap. Dahil sa stress at takot, napanggiwi si Delia sa sakit. Lito, ang tiyan ko, daing niya. Sa sandaling iyon, ang pinto ay bumigay. Blag, gumuho ito palop. At ang magalit na mukha, matagabaryo, na sinisikatan ng liwanag ng kanilang asulo ay bumungat sa kanila. Nang bumasa ang pinto, tila huminto ang oras. Ang galit na mukha nga matagabaryo ay nasa kanilang harapan. Ang kanilang nga ita ay kumikinang sa liwanag ng sulo. Sa likod nila, si Delia ay napasandal sa dingding, humihingal sa sakit at takot. Ang kamay ay mahigpit na nakahawa sa kanyang tiyan. At si Lito ay nakatayo sa gitna. Sa isang iglap, hindi na ang maarmado niyang kapitbahay ang kanyang nakikita. Ang kanyang isipan ay nabalot ng dalawang nakatakot na imahe. Sa isang banda, nakita niya ang gubat ng anino na nangingit-ngit, si matang apoy na nagwawala. Tinutupo ang buong baryo sa kanyang galit, walang itinitira. Ang masigaw, ang apoy, ang kamatayan. Sa kabilang banda, nakita niya ang kanyang sarili, lumuluhod sa harap ng isang dambuhalang punong balete. Hawak ang isang maliit na kutsilyo habang inialay ang kanyang bagong silang na anak sa isang sinaunang nilalang. Ang imaheng dugo sa sakong kanyang sariling anak. Alin ang mas masahol? Ang kamatayan ng lahat o ang paglapastangan sa sarili mong dugo? Lito, sigang pamangkin ni Kapitan Valerio na nangunguna sa grupo. Sumama ka sa amin. Kailangan mong itama ang mga mali. Anong gagawin niyo sa kanya? Sigaw ni Delia. Sinusubukang tumayo. Wala siyang kasalanan. Isasakripisyo natin kung ano ang kailangang isakripisyo, sagot ng lalaki. Ang kanyang matay ligaw. Kung kailangan ng gubat ng dugo, ibibigay natin ang dugo ng isinumpa. Dugo, pauli-uli na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isipan ni Lito. Akala nila ang dugo niya ang solusyon, mga mangmang. Hindi nila alam ang totoong halaga. Aray, daing ni Delia, mas malikas ngayon. Napaluho siya. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Isang malinaw na senyales. Ang stress at takot ay naudyo sa kanyang panganganak. Ang puso ni Lito ay tila pinipiga. Ang kanyang anak malapit nang dumating. Sa gitnang kaguluhang ito, ang pagpipilian ay nasa harap na niya. Pabayaan ang baryo sa kanilang kapalaran? Hayaan silang mabayad para sa kanilang katangahan at pagtataksil? O iligtas sila sa pamamagitan ng isang gawaing habang buhay niyang pagsisisihan? Ang tao ay nasimulang humabang papasok. Palapit na sila. Isang bato ang muling lumipat. Pero sa pagkakataong ito, dumaan ito sa tabing ulo ni Lito at muntik nang tumama kay Delia. Ayon na, doon na bago ang lahat.
Ang takot at pealinlangan sa mga mata ni Lito ay biglang nawala. Napalitan itong isang malami at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa mga tao, hindi na parang isang biktima, kundi parang isang hukom. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hinto. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat ito na napatigil sa lahat. Maging ang mga pinakamatapang sa kanila ay natigilan sa awtoridad na biglang lumabas sa kanya. Dahan-dahan niyang tinitigan ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mamukha na punong galit ay tila naging mamukha ng mabatang takot. Gusto ninyong matapos ito? Tanong niya. Tumango ang ilan. Gusto ninyong bumalik ang lahat sa dati? Oh, sigaw ni isa. Kung gayon, sabi ni Lito, ang boses ay walang emosyon. Umalis kayo. Hayaan niyo akong gawin ang kailangan kong gawin. Nakatinginan ang mataw, naguguluhan. Anong gagawin mo? Tanong ng pamangkin ng kapitan. Hindi sumagot si Lito. Tinalikuran niya sila, lumuhod sa harap ni Delia at hinawakan ang kanyang mukha. Mahal, bulong niya. Kailangan kong umalis. Kailangan kong pumunta sa gubat. Hindi! Lito! Huwag mo akong iwan! Pagmamakaawa ni Delia habang humihilap ang kanyang tiyan. Para ito sa inyo, para sa ating anak, sabi ni Lito. Hinalikan niya ang noo ni Delia. Pagkatapos ay ang kanyang tiyan, isang halik ng pamamaalam. Pagkatapos, tumayo siya. Hindi niya pinansin ang mataong nakaharang sa pinto. Naglaka siya ng diretso. Ang mataw, na kanina ipuno na tapang, ay kusana lang na tumabi, na parang may isang hindi nakikitang puwersa na natula sa kanila. Walang armas, walang alay. Tanging ang kanyang sarili at ang bigat ng isang imposibleng decision. Naglakad siya palabas sa gitna ng gabing madilim. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa nag-abang na kadiliman ng gubat ng anino. Ang matao ay naiwang nakatanga, hawa ang kanilang sulo at ita habang pinapanot siyang lumayo. Ang kanilang galit ay napalitan ng pagkalito at isang hindi may paliwanan na takot sa taong kani-kanina lang ay gusto nilang patayin na mawala na ang anino ni dito sa kadiliman ng gubat. Ang tapang ng taga-baryo ay tila sumama sa kanya. Ang apoy sa kanilang sulo, na kanina'y sumasayaw sa galit, ay tila lumamlam. Nagkatinginan sila. Ang kanilang muka ay puno na ngayon ng paalinlangan. Nasimulang pumata ang ambon. Isang matandang babae ang unang umalis na ang tanda ng krus. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa ang dating galit ng mga tao ay isa-isa nang naglakat palayo, pabalik sa kani-kanilang bahay. Dala ang kanilang kahihiyan at isang bagong uri ng takot. Naiwan si Delia mag-isa sa kanilang sinirang bahay. Pinilit niyang tumayo, humawa sa dingding para sa suporta. Bawa hakbang ay isang kirot. Ang hilap sa kanyang tiyan ay dumarating ng mas madalas, mas matindi. Kailangan niya ng tulong. Pero sino ang tutulong sa kanya? Ang asawa niya ay nasa gubat, haharapin ang isang halimaw. Ang kanyang kapitbahay ay kaaway niya, mag-isa siya. Ang ambon ay naging isang malakas na ulan. Isang malamig na ulan na tila nakdadalang lahat ng lungkot sa mundo. Ang hangin ay muling nasimulang umihip, ngunit ngayon ang bombaryo na ang pinupuntirya nito. Ang langit ay nakdilim, at ang makulok ay nasimulang dumagundong na parang mahiganteng na away sa kalangitan. Isang bagyo, isang biglaang, marahas na bayo, sa loob ng bahay. Si Delia ay nakahandusay na sa sahi na kawayan, basang-basa ng ulan na pumapasok mula sa sirang bintana at pinto. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Bawat hilap ay sumisipsip sa kanyang lakas. Sumigaw siya, pero ang kanyang sigaw ay nilamon ng ugong ng hangin at dagundong ng kulok. Tumingin siya sa direksyon ng gubat ng anino. Lito, nasaan ka? Bumalik ka na. At parang sinagot ang kanyang tanong mula sa kaibuturan ng gubat. Isang tuno ang umaling-aungaw, mas malakas pa sa pinakamalakas na kulok. Isang sigaw. Hindi sigaw ng tao, hindi sigaw ng hayop. Ito ay isang sigaw ng purong galit. Isang dagundong na mula sa lalamunan ng isang Diyos na nangingitnit.
Isang sigaw na yumani sa lupa. Ang buong bahay ni Delia ay umuga na parang isang dahon sa hangin. Sa bunga ng gubat, kung saan nakaparada ang mabuldozer nga evergreen, ang mga natutulo na trabahador ay nagising sa pagyani. Bago pa sila makakilos, nakita nila ang isang bagay na hindi nila malilimutan habang buhay. Dalawang naapoy na mata ang lumitaw sa pagitan ng mapuno at isang dambuhalang anino ang lumabas. Sinira ang mapuno na parang mapalito. Sa isang malakas na hataw ng kamay nito, ang isang bulldozer ay tumilapon sa ere at bumaksa na parang isang laruan. Ang mga trabahador ay nagsigawan, nagtakbuhan para iligtas ang kanilang nga buhay. Iniwan ang lahat ang kanilang nga makina, ang kanilang magamit, ang kanilang tapang sa kanyang bahay. Naramdaman ni Delia ang isa pang matinding hilap, ang pinakamatindi sa lahat. At pagkatapos, naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang nga binti. Pumuto na ang kanyang panubigan. Maisa siya sa gitnang isang marahas na bagyo, habang ang isang halimaw ay nagwawala sa labas at ang kanyang anak ay handa ng lumabas sa mundong ito. Napatingin siya sa madilim na gubat. Ang maluha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Wala ng paasa. Nawala na ang lahat. Ang tanging magagawa na lang niya ay sumigaw. Isang sigawng sakit, ng takot at ng pangalan ng lalaking naiwan sa kanya. Lito, ang gubat na anino sa ilalim ng isang bagyo ay hindi isang lugar para sa mortal. Bawat kidlat na pumupuni sa madilim na langit ay napapakita ng anino nga punong tilang nga baluktot na kamay na gustong umabot at dumagit. Ang puti ay kumangkapit sa mga paa ni Lito. Ginagawang 10 beses na mas mabigat ang bawat hakbang. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutuso sa kanyang balat. Ngunit hindi siya huminto. Hindi na siya ang Lito na takot sa makwento. Ang bawat hakbang niya papasok sa mas malalim na bahaging gubat ay isang hakbang palayo sa kanyang dating sarili. Ang marka sa kanyang braso ay hindi na mainit. Ito'y nagliliyap, isang parola sa gitnang kadiliman na tila itinuturo sa kanya ang daan. Naramdaman niya ang galit ng gubat. Nakita niya ito sa mailusyon na ipinapakita sa kanya. Sa isang saglit, ang mapuno ay nagiging manakatayong bangkay. Ang ugong ng hangin ay nagiging masigaw ng makaluluwang na durusa. Isang malaking ahas ang biglang lumitaw sa kanyang daraanan. Ngunit nang hindi siya natinag, ito'y naging isang baluktot na sanga lamang. Pinipilit siyang itaboy ng gubat, pero hindi siya nakpatinak. Ang sigaw na yumani sa bumbaryo kanina ay mas malinaw dito. Mas malapit. Alam niyang malapit na siya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakad, narating niya ang isang lugar na kakaiba. Isang bilo na espasyo sa gitna ng kagubatan kung saan walang punong tumutubo. Ang lupa ay itim at suno kahit na bumubuhos ang ulan. At sa gitnang lahat, nakatayo ang isang nilalang na mas matanda pa sa panahon. Isang dambuhalang punong balete. Ang maugat nito ay parang maigantang ahas na gumagapang sa lupa. Ang maksanga nito ay parang magabraso na umabot sa langit, tinatabunan kahit ang liwanag ng kidlat. Dito, ang hangin ay hindi gumagalaw. Dito, ang oras ay tila humihinto. Ito ang puso ang gubat, huminga ng malalim si Lito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang mga alay na dala niya isang rolyo ng pinakamagandang tabako na binili niya noon para sa kanyang lolo at isang maliit na prasko ng tuba. Maingat niyang inilapa ang mga ito sa paanan ng punong balete. Nandito ako, sabi niya. Ang boses ay matatak sa kabilang ugong bagyo. Sa simula, walang nangyari. Pagkatapos, ang isa sa mga malalaking ugat ng puno ay gumalaw. Nagiba ito ng anyo, umangat mula sa lupa. Ang puti ang madahon ay naulok mula dito. Ay isang anyo ang nabuo. Isang anyo nagawa sa kahoy, ugat at purong galit. Tumayo ito sa kanyang buong taas, mas mataas pa sa mga puno sa paligid. Ang katawan nito ay parang sa isang dambuhalang tao, gawa sa baluktot na kahoy at matitigas na baging. Ang binti nito ay tulad ng sa isang kabayo na may mga kukong bakal na bumaon sa lupa. At ang ulo
Ang ulo nito ay tulad ng sa isang kabayo, ngunit ang mga mata nito ay dalawang nababagang uling, nagliliyap sa put na nakatiti ng diretso kay Lito. Si Matang Apoy, isang dagundong ang lumabas sa lalamunan nito, hindi isang salita kundi isang purong emosyon ng pagtataksil na naramdaman ni Lito sa kanyang kaluluwa. Ang hangin sa paligid nila ay biglang uminit. Ikaw, ang salita ay hindi narinig kanyang tainga kundi kanyang isipan. Isa kang basyong, isa kang taksil. Hindi na tina si Lito. Tinitigan niya pabalik ang manaapoy na mata. Hindi ako naparito para makipag-away. Sabi ni Lito, ang boses ay malinaw at malakas. Naparito ako para itama ang mali. Isang tawang nakakakilabot ang umaling-aungaw sa isipan ni Lito. Itama? Sinira ninyo ang aking tahanan. Pinatay ninyo ang aking anak. Ipinakita sa kanya ni Mata Apoy ang imahe ang puno na bumabagsa ang lupa na nasusugatan ng bulldozer. Naramdaman ni Lito ang sakit na parang sarili niyang balat ang hinihiwa. Alam ko, sabi ni Lito, at kinikilala ko ang kanilang kasalanan. Ang kasalanan ng mga tao. Itinaas niya ang kanyang kamay, napapakita na wala siyang armas. Ngunit ang isang kasunduan na sinisirang galit at pinababayaran ng dugo nga inosente ay hindi isang tunay na kasunduan, isa itong sumpa. Ang kasunduan ay malinaw, dagundong ni Matang Apoy. Dugo ang kapalit ng pagtataksil. Hindi? Matigas na sabi ni Lito. Hindi dugo ng aking anak. Ang pagbanggit sa anak ni Lito ay tila mas lalong nagpagalit sa nilalang. Ang mga mata nito ay lalong nagliyab. Sa isang sigaw ng purong galit, itinaas nito ang kanyang kamay na parang uga ng puno at humabang papalapit kay Lito. Ngunit sa halip na umatras, humabang din pasulong si Lito. Kung gusto mong sakripisyo, sabi niya, ang matay hindi kumukurap. Narito ako, ang tagapagpaamo. Ako ang dapat managot. Umalingaw-ngaw ang galit ni Matang Apoy sa buong kagubatan. Itinaas nito ang kanyang mapa na parang kukong kabayo, handang durugin si Lito na parang isang langgam. Ang anino nito ay bumalot sa buong katauhan ng mortal na nangahas na hamunin siya. Ang madambuhalang kuko ni Matang Apoy ay nakabitin sa ere, ilang pulgada na lang mula sa ulo ni Lito. Ang init na namumula sa mata nito ay sapat na para sunugin ang kanyang balat. Ang bigat ng presensya nito ay sapat na para durugin ang kanyang buto. Ngunit hindi pumikit si Lito. Hindi siya gumalaw. Sa halip, tinitigan niya ang Matang Apoy na mata na iyon at ipinakita ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinaunang nilalang. Hindi takot, kundi pagkunawa. Gawin mo, bulong ni Lito. Kung ito ang mapapakalma sa iyong galit at magliligtas sa aking pamilya, gawin mo. Pero pagkatapos nito, walang mababago. Ang matao ay matatakot at ang takot ay mabubunga ng mas maraming galit. Ang mga anak nila ay lalaki na may put sa gubat na ito. At balang araw, babalik sila na may mas malalaking makina at mas matinding apoy. Ang siklo ng pagkasira ay hindi matatapos. Huminto ang makuko. Ano ang iyong ibig sabihin? Ang boses sa isipan ni Lito ay hindi na puro dagundong. Mayroon na itong bahi ng pakalito. Itinaas ni Lito ang kanyang kanang braso kung saan nakatata ang marka ng tagapagpaamo. Ang marka ay nagliliwana ng napakatingkat na parabang sumasago sa presensya ni Matang Apoy. Ang lumang kasunduan ay sira na. Ito ay batay sa tako ay sa isang panatang nakalimutan na. Panahon na pa sa isang bago, sabi ni Lito. Pumikit siya ay hinayaan ng maalaala ng kanyang maninuno ang kaalamang biglang dumaloy. Sa kanya mula sa marka na maksalita sa pamamagitan niya. Ako, si Lito Basyong, ang huling tagapagpaamo sa ilalim ng lumang sumpaan ay naalo ng isang bagong tipan, hindi isang tipan ng Panginoon at alipin, hindi isang tipan ng takot at pagbabayat, kundi isang tipan ng pagkakapantay-pantay. Ang mata ni Matang Apoy ay bahagyang lumamlam, mula sa nababagang apoy ay naging parang mga baganalang, naghihintay, nakikinig. Ang aking lahi,
Papapatuloy ni Lito, ay hindi na lamang magiging tagapamayapa. Kami ay magiging matagapagtanggol. Poprotektahan namin ang gubat na ito mula sa kasakiman ng mga tao. Tuturuan namin ang aming maanak na igalang ang bawat puno, ang bawat dahon. Kami ang magiging bantay ninyo sa aming mundo. At akao, tanaw ning nilalang. Ikaw, sabi ni Lito, ay mananatiling tagabantay. Poprotektahan mo ang baryo mula sa mapanganib na hindi nila kayang harapin mabagyo, masalot, matunay na halimaw. Hindi ka na isang kinatatakutang espiritu, kundi isang kaalyado, isang kasosyo. Wi-Fi, nakaroon ng mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan. Dahan-dahan, ibinaba ni Matang Apoy ang kanyang paa. Hinawakan nito ang isipan ni Lito at sa pagkakataong ito, hindi maimahe ng galit ang ipinakita nito. Ipinakita nito ang kalungkutan ng isang nilalang na naisa sa loop ng daan-daang taon na pinatataksilan ng mataong kanyang pinrotektahan. Naramdaman ni Lito ang bigat ng kalungkutang iyon at naintindihan niya. Ang galit ni Matang Apoy ay naugat sa isang malalim na sakit. Iniabot ni Lito ang kanyang braso. Ang palat ay nakabukas. Isang kilos ng tiwala. Isang bagong sumpaan. Ulit niya, batay sa respeto. Tinitigan ni Matang Apoy ang kamay ni Lito. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lito ang isang bagay bukod sa galit at sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang pagod. Dahan-dahan, ang dambuhalang nilalang ay yumuko. Iniangat nito ang kanyang kamay na parang ugat, ngunit sa halip na saktan siya, marahan nitong itinapat ang dulo ng daliri nito sa markang nagliliwanak sa braso ni Lito. Nang maadikit ang dalawa, isang liwanak na puti ang bumalo sa buong kagubatan, mas maliwanak pa sa kidlat. Naramdaman ni Lito ang isang alon ng enerhiya na dumaloy sa kanyang buong katawan, isang patanggap, isang kasunduan. Ang liwanag ay nawala. Tumayo ng tuwid si Matang Apoy. Tumango ito ng bahagya kay Lito, isang kilos ng pagalang. Pagkatapos, tumaliko ito at humarap sa direksyon ng nasirang bulldozer. Itinaas nito ang kanyang kamay at ang lupa sa paligid ng mamakina ay nagsimulang gumalaw. Ang baging ay gumapang at pumulupot sa maito. Ang puno ay yumuko at itinago ang ito sa ilalim ng kanilang sanga. Gumawa ito ang isang ilusyon, isang bangin na hindi naroon dati, isang nakakatakot na bangin na tila walang katapusan. Sinisiguro nitong walang sinuman mula sa Evergreen ang maglalakas loop na bumalik. Pagkatapos, kasing bilis ng pagsisimulang bayo, ito'y huminto, ang ulan ay tumila, ang hangin ay huminahon, ang maulap ay nagiwalay, at ang liwanag ng buwan ay muling sumilay, nagbibigay liwanag sa payapang gubat. Nang lumingon, si Lito, si Matang Apoy ay wala na, tanging ang dambuhalang puno ang balete ang naroon, tahimik at maringal. Huminga na malalim si Lito, ramdam ang bigat ng bagong responsibilidad sa kanyang mabalikat. Tapos na ang laban. Ngayon, kailangan na niyang umuwi. Kailangan niyang umuwi sa kanyang pamilya. Habang naglalakad siya palabas ng gubat sa may bungat, may naaninagan siyang isang anino. Isang tao na may dalang isang bag, palihim na tumatakas mula sa baryo. Kahit sa dilim, kilala niya ang taong iyon, si Kapitan Valerio. Ang paglabas ni Lito mula sa gubat ng anino ay parang paglabas mula sa isang ibang mundo. Ang hangin ay malinis at sariwa. Ang katahimikan ay payapa, hindi na nakakakilabot. Ngunit ang kapayapang ito ay agad na naputol nang makita niya ang tumatakas na anino. Kapitan, ang boses ni Lito ay hindi malakas, pero sa katahimikan gabi, ito'y umalingaw na parang isang hatol. Natigilan si Kapitan Valerio. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay nabigla at namutla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hawa niyang bayong na puno ng permula sa Evergreen Resorts ay nahulog sa puti. Lito, buhay ka, sabing kapitan, sinusubukang umiti. Salamat sa Diyos. Akala namin ay...
Akala niyo ay kinay na akong gubat, puto ni Lito, dahan-dahang lumalapit. Iyon ba ang plano, Kapitan? Itapon ako sa halimaw para pagtakpan ang iyong kasalanan? Hayaan akong mamatay para makuha mo ang iyong pera? Napaatras ang Kapitan. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko ito para sa baryo, para sa progreso, para sa iyong bulsa. Maring sabi ni Lito, ang autoridad sa kanyang boses ay hindi may kakaila. Nakita ko ang lahat, ang pagtataksil mo, ang kasakiman mo. Ikaw ang nagpagalit sa tagabantay. Ikaw ang halos pumatay sa aming lahat. Sa likuran nila, ang nga ilaw sa mabahay ay nagsimulang bumukas. Ang matao na nagising sa biglaang pagintong ang bayo ay nagsimulang lumabas, nagtataka. Nakita nila si Lito nakatayo at buo kaharap ang kanilang kapitan. Sinungaling! Sigaw ni Valerio. Ang kanyang takot ay napalitan ng desperasyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang isinumpa. Siya ang may dalangang kamalasan. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang mataw ay nakita ang tako sa mga mata ng kapitan at ang hindi matitinak na katatagan kay Lito. Nakita nila ang bayong na puno ng prena na kalubok sa puti. Naintindihan na nila ang lahat. Walang naksalita. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaong pag-usik. Alam ni Kapitan Valerio na tapos na siya. Sa huling sulya mumpu kay Lito, tumalikot siya at tumakbo papalayo sa kadiliman, hindi na muling lilingon pa. Walang sinuman ang pumigil sa kanya. Ang kanyang pakawala ay isang lunas. Tinalikuran ni Lito ang matao at nak mamadaling umuwi. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Si Delia, ang anak ko. Nang marating niya ang kanilang bahay, bumukas ang pinto. Isang matandang hilot, si Nanay Pilar, ang tanging tao sa baryo na hindi natakot tumulong, ang sumalubong sa kanya na may ngiti. Halika Lito, sabi nito. May naghihintay sa'yo. Pumasok si Lito sa kanilang bahay. Malinis na ito. Ang masirang bintana at pinto ay tinapan ngang makumot. At sa higaan, nakahiga si Delia, pagod ngunit nakangiti. Ang buho ay basa pa sa pawis. At sa kanyang nga bisik, nakabalot sa isang lampin, ay isang munting nilalang. Dahan-dahang lumapit si Lito, ang puso niya ay tila sasabok sa halo-halong emosyon. Tiningnan niya ang kanyang anak. Isang malusok na batang lalaki na may maliliit na kamay at mamatang nakapikit sa mahimbing na pagkakatulog. Lito, bulong ni Delia. Ang ngaluha ng saya ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ligtas tayo. Umupo si Lito sa gilid ngang higaan at hinawakan ang kamay nga niyang asawa. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap at ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Delia. Tumingin si Lito sa labas. Sa direksyon na ngayon ay payapang gubat ng anino. Ang marka sa kanyang braso ay hindi na masakit. Ito'y may bahagyang init, parang isang yakap. Liwanag, sabi ni Lito. Ang pangalan niya ay Liwanag dahil siya ang ating liwanag pagkatapos ng dilim. Ngumiti si Delia. Liwanag, maganda. Kinabukasan, habang hawak ni Lito ang kanyang anak sa may bintana, pinagmamasdan ang pasikat ng araw sa ibabaw ng gubat ng anino. Alam niyang nabago na ang lahat. Ang matagabaryo ay isa-isang lumapit, hindi para mangusik, kundi para mag-alay ng pagkain, tulong sa pag-ayos ng bahay, at mga salitang puno ng pagsisisi at pasasalamat. Tinanggap niya nga ito, hindi na may samang loob, kundi may paunawa. Hindi na siya si Lito ang karpintero, siya na si Lito ang tagapagpaamo, ang tulay, ang tagapagtanggol. Ang sumpa ay naging isang mana, ang takot ay naging isang tungkulin. Alam niya na ang bigat na ito ay balang araw ay may papasa niya sa kanyang anak. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang natutulok na mukha ni Liwanag, hindi na takot ang kanyang nararamdaman, kundi pag-asa at isang di matitinak na pagmamahal dahil hindi niya hahayaang harapin ito ng kanyang anak na maisa. Ihanda niya ito hindi sa pamamagitan ng takot,
kundi sa pamamagitan ng tapang, respeto at pagmamalaki. Ang sumpang gubat ay nagwakas at isang bagong kasunduan ang nagsimula.